Pagpalang pagbati po sa inyong lahat, madlang netizen. Mabuhay po tayong lahat. Pero unahin natin si Papa God, no? Ang video panonoorin natin, hango kay Kaalam PH. Paki-subscribe po ang kanyang channel. At sana pati dito na rin po sa atin at napakalaking tulong at maraming salamat po, no? Ito, ang panonoorin natin video, ang Germany daw po nagpadala ng 2 warship, no? Dumaan ng Canada, Pacifico, papunta dito sa South China Sea, no? So, ang South China Sea, isa lang po yan. Pangalan po nila yon. At ang sa atin naman is West Philippine Sea, no? Yun po yung talagang gustong kunin, yung kabuuan ng West Philippine Sea at ng mga China, no? Mga Chino, no? Swapang sila eh. Kanila lahat eh, no? Kaya naaalarma rin ng mga ibang bansa, no? Gaya na nga nito Germany na nananahimik na, pero nakikita nila na sobra na rin talaga yung pagkakamkam ng ginagawa ng China at alam nila malaking maapektuhan talaga ang kanilang bansa din pag ito ay nasakop ng China. Kaya tumututol sila rito, no? O halina't panoorin natin mga iba pang detalye kung bakit kaya, no? Umiinit na ang tensyon sa rehiyon sa Timog Silangan at sa silangang bahagi ng Asya. Isa na riyan ang mga agresibong aksyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman, nagpadala na ang Germany ng kanilang 2 barkong pandigma sa Indo-Pasipiko, partikular na sa South China Sea noong Martes. Hangarin nito na palakasin ang presensya ng militar sa rehiyon sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at sa pinag-aagawang karagatan. Hindi naman ito nagustuhan ng China at sinabing hindi dapat manghimasok. Kaya ayaw ng China na manghimasok ang mga bansa kagaya ng mga European, kasapi yan Germany, yung mga NATO, at lalo-lalo na yung Amerika. Kasi yung mga bansa na yan yung mga bansang alam ng China na hindi nila kaya talaga pag kinundi na sila. No, ang kaya lang nito yung nandito sa Southeast Asia. No? Tayo, nasasakupan ng buong Asia. Kasi sila ang pinakamalakas, no? Ang Chino. Napakalaking bansa nila, napakarami nila. At talaga nagparami sila ng weapon at nagpalakas sila ng kanilang mga warship. At talagang makikita mo, piniplex nila yan. No? So, yun nga lang, hindi pa nila alam kung paano gamitin yan. No? Hindi pa naman nila natetesting yan. Kaya, hindi pa rin natatakot sa kanila yung mga ibang bansa. So, halina umpisan uli natin, madlang netizen. Ang mga bansa sa kanluran sa ganitong usapan. Subalit nanindigan si Germany Secretary of Defense Doris Pistorius na ginagawa lamang nila ang sa tingin nilang tama. Ito ay pagpapakita ng kanilang puwersa at presensya, lalo na sa mga bansang inaapi, kagaya na lamang ng Taiwan. Ayaw umamo ng Germany na humantong sa malaki pang kaguluhan, ang away ng mga bansa patungkol sa karagatan, at ang nais lamang nila ay maipakita na handa silang makipagtulungan para sa kapayapaan. Giit pa ni Doris, doon sila kakampi sa alam nilang tama at may magandang hangarin para sa lahat. Pero bakit nga ba ang bansang Germany na hindi nakikialam noon sa usapin ng karagatan ay bigla na lamang nagbago ang ihip at ngayon ay nakikisawsaw na sa usapan? Naniniwala. Siguro nga isa yun sa malaking dahilan din nila, maapektuhan talaga yung kanilang business, no? Yung pagdaan ng mga kalakal nila, yung barko nila ron. At kasi pagka nakontrol ng China talaga yung lugar na yun, yung West Philippine Sea, talagang magkakaroon ng entrance fee ang lahat ng dadaan dyan, no? Ganong kaswapang tong mga China na to, kaya gusto nilang makuha yan. At talagang hindi naman dapat na makuha yan, no? Kaya buong mundo tumututol sa kanila, kaya hindi pwedeng mangyari talaga yung mga Chino. Kasi ang Germany na may malaking tulong ang rehiyon, lalo na sa pakikipagkalakalan. Alam naman natin na ang Germany sa makalipas na panahon ay nakafocus lamang sa pagpapalawak ng kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pag-export ng mga produkto
na dinadala sa karagatan na sakop ng rehiyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ng Germany na maayos itong sigalot. Pinahayag rin ng Germany na hindi na sila mananahimik pa at hindi na aasa sa mga usapin sa pamamagitan ng mga tawag o pagpupulong. Bagkus, Wala, no? Siguro ito, tumawag na rin to sa China, no? Sa government ng China, yung government din ng Germany, no? So parang mahirap kausap ang mga Chino. Gusto nila, pag nag-usap kayo, sila pa rin ang masusunod, no? Matitigas talaga ang mukha. Kaya ang nangyari, ayan, ang sinabi ng no? Gagawa na lang sila ng paraan talaga para hindi matuloy yung kagustuhan talaga ng China. Kasi mahirap yun eh. Gusto nila kanila lahat, di ba? Sa lahat ng dumadaan doon sa karagatan na yan, mawawala talaga yung malayang paglalayag sa mga dagat na inuukupa ng China. Kasi gusto talaga nila magkaroon, lahat pagkakakitaan nila yan. Magkakaroon talaga ng entrance fee yan at napakalaking bayad ang mga dumadaan dyan, no? Kasi talaga malaking pera ang mga kalakalan na dala-dala ng barko. Bukod dyan, syempre yung mga yaman dagat at number one nga, yung mga langis. Grabe, swapang, gusto kanila lahat, no? So, madlang netizen, sana talagang huwag tayong pumayag na mangyari yun, no? Dahil talagang pati kalupaan natin, sasakupin yung mga Chino na yan. Dahil pag lumakas sila dyan, lalo silang mangangamkam ng ari-arian talaga. Lahat kanila na. gagawin na nila ang nararapat sa pamamagitan ng military presence. Ito ay upang maging handa kung sakaling ang lumala ang tensyon sa South China Sea. Mga 40% ng kalakalang panlabas ng Europa ay dumadaloy rin sa nasabing rehiyon. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng Germany at ipinadala ang dalawa sa kanilang warships kasama ang iba pang mga fighter jets. Una itong maglalayag sa karagatan ng Canada bago dumaan sa karagatang Pasipiko papunta sa pinag-aagawang karagatan na South China Sea. Ito ay pagpapakita ng pagiging malakas na bansa ng Germany dahil kahit sa patuloy na giyera ng Malakas talaga yung bansa ng German. Tsaka pagka mga made in Germany, hindi nahuhuli ang mga gamit nila pagdating sa Amerika at sa mga British, mga malalaking bansa. Kasi isa sila sa talagang pinakamalalakas at pinakamalaking bansa at mayaman, no? Lalong-lalo na noong World War II, no? Yung panahon ni Hitler, no? Grabe, isipin mo, sabay-sabay nila halos sinugod at sinakop yung maraming bansa. Ganun katindi yung pagtingin nila sa pagkatao nila, no? Mataas ang tingin nila sa sarili nila. Kaya yung kalidad ng mga gamit nila at yung bansa nila, talagang gusto nila talagang pag sinabing made in German o German, tinitingala talaga. No? Ganun kataas yung pagkatao nila. Kaya matindi rin tong bansa na to. No? Kaya ito, pag ito nagalit ulit, talagang maghanda kayo, Chino, no? Kayo, nung World War II, puro kayo, sinakop din kayo ng Japanese. Kaya sana naman, mag-isip-isip din kayo. Ng Ukraine at Russia ay nakikiisa rin ang Germany sa pagtulong sa Ukraine sa mga kagamitang pandigma. Binago na kasi ng Germany ang kanilang Mutual Defense Treaty at mas pinalawig pa ang paggawa at pagbili ng mga helicopter, jets at iba pang pandigma. Subalit, labis silang nangangamba dahil sa kakulangan ng budget pang-militar. Mabalik naman tayo sa reaksyon ng China. Labis nilang kinondena ang pagpapadala ng Germany ng kanilang mga barko sa South China Sea. Patuloy pa ring inaangkin ng bansa ang karagatan sa kabila ng desisyon ng international na tribunal na walang legal na batayan ng Beijing para sa mga pag-angkin nito. Kaya yun nga yung nakakalungkot dyan no? Wala silang basihan. At naipanalo na yan ng bansa natin, no, sa arbitral ruling, no, sa UNCLOS, no. Tayo ang pinaburan at nasa atin naman talaga, kitang-kita naman talaga ng buong mundo, yung mga isla natin na talagang sa atin yan, no. Iba yung sa kanila.
Kasi meron tayong tigto 200 nautical miles na lugar na nasasakupan. Hanggang dun lang, no? Pag lumagpas ka sa 200 nautical miles mo, trespassing ka na sa kabilang bansa kung ano mang bansa yung papasukin mo. Eh sa atin yan, nandito na yan, malapit sa Palawan. Yung kalangisan natin doon, gustong minahin nila. Nung nakaraan na, gusto pa nila magtayo uli ng artificial island, no? At mabuti na lang talaga, naagapan to. Kung hindi, napaka sobrang dagok na sa Pilipinas, no? Kung dapat nga yun, hindi na nga nagawang maumpisahan sana eh. Dapat wala yung gano'n eh, no? Dapat hinihigpitan na natin pagbabantay talaga yan. 24/7 talaga eh. Nandiyan dahil atin yan. Wala dapat sila dyan. Eh kaso makapalang mukha eh. Kaya kita mo, buong mundo na talagang gusto silang kundinahin, no? Maglang netizen eh, yun lang. Sana itong China na to talaga eh magising naman para huwag matuloy yung malaking digmaan na yan. Hindi natin gusto lahat yan. Angkin din ng China ang Taiwan na pinamamahalaan ng demokratiko bilang sarili nitong teritoryo sa kabila ng matinding pagtutol ng mismong presidente ng Taiwan. Ang supply ship na Frankfurt, Maine ay umalis mula sa Wilhelmshaven habang ang frigate Baden-Württemberg ay tumulak mula sa Spanish port. Ang mga sasakyang ito ay magtatagpo sa dagat bago magpatuloy sa Halifax sa Canada at pasulong sa Indo-Pacific. Habang tatawid ang mga barko sa South China Sea, nanatiling hindi malinaw kung maglalakbay sila sa Taiwan Strait tulad ng United States, isang desisyon na malamang napigilan ng China, ang pangunahing trading partner ng Germany. Hindi rin naman kasi maitatanggi na maganda ang relasyon ng dalawang bansa. Nagpapadala ng mga imported na produkto ang Germany sa Beijing, habang ang China naman ay nag-i-export ng mga kalakal mula sa Germany. Wala rin naman kasing kasiguraduhan kung gagawa ng pinakadelikadong asyon ang China kapag dumaan nga ang mga barkong ito sa Taiwan Strait. Ayon kay Pistorius, wala yan, walang gagawin ng China dyan, no? Takot lang nila dyan. Malaking bansa yan eh, malakas na bansa yan eh. At saka talagang hindi sila uurungan yan, no? Hindi kagaya yun nga lang, malungkot sa atin eh, siguro tayo talagang kulang na kulang pa talaga tayo sa kagamitan. Kaya siguro kahit i-water cannon tayo, kahit i-laser tayo sa sarili nating teritoryo, parang TikTok pa rin tayo eh, no? Pero para sa akin, dapat medyo magkaroon tayo ng pangil eh. Kasi, naibulgar na natin yan, yung diplomat protest natin, yung mga videos, nakita na ng buong mundo at umaayon na sa atin ang buong mundo. Dapat gumawa rin tayo ng pag sobrang labag yung ginawa nila, lalo sa rules nila ngayon, may bagong rules ang China ngayon eh. Patas daw nila na pagka nag-trespassing tayo sa bandang kanila, actually hindi bandang kanila eh, nandun pa rin sa loob ng 200 nautical miles natin eh, no? Kasi may gusto sila na pagka lumabas tayo na banda ron, talagang huhulihin daw yung kahit sino. Eh, medyo malaking gulo to, no? At dapat hindi to payagan ng number one sana ng UNCLOS, no? Dapat pinatutupad nila yung batas dyan eh. Sila yung gumawa ng batas dyan, dapat sila yung manindigan dyan, no? Magkaroon sila ng malaking warship dyan na talagang kausapin nila, no? Ikompronta nila yung mga nagte-trespassing sa mga kanya-kanyang nasasakupan. Sana ganun ang ginagawa madang netizen ng UNCLOS, no? Para na sa ganun, para ba may pulis karagatan na batas na naggawa na ipapaliwanag? Yung bahala na kayo, Philippines pa kayo, pumasok ang lugar sa inyo, kayo na bahala magkundina eh. Parang wala rin batas yun, kung sa magkakaroon lang din ng salpuan. Sana wag naman mauwi sa ganun. Pinag-aaralan pa nila ang sitwasyon ay ayaw nilang pagmulan ito ng kaguluhan. Noong Lunes ng umaga, ang mga US Marines kasama ang kanilang mga katapat na Pilipino ay sumakay sa mga Black Hawk helicopter habang nasa kalagitnaan ng balikatan exercises. Ito ay pagsasanay at paghahanda sa tensyon na kinakaharap din ng Pilipinas at China. Makailang beses na kasing tinira ng water cannon ang ating Coast Guard ng mga Chinese
na labis na kinondena rin ng Amerika at iba pang kapanalig na bansa. Pumunta sila sa pinakahilagang islang bayan ng Itbayat na matatagpuan sa kahabaan Bashi Channel sa katimugang baybayin ng Taiwan, isang sentro ng tunggalian ng militar sa pagitan ng Washington at Beijing. Bahagi rin kasi ng taunang balikatan military drills ang mga iba't ibang aktibidad tulad ng naval exercises, air defense attack at mga air-to-land surface joint service na nagsimula noong nakaraang buwan. Binubuo ito ng mahigit kumulang na 16,000 Amerikano at Philippine military personnel. Grabe, dami pala nun, no? 16,000 na sa American pa lang yan, ha? Talagang ano na to, dapat, hindi naman sa dapat magamit, no? So, dapat talaga, ito, sobrang lumakas yung pag-ano natin dyan sa West Philippine Sea. Medyo magkaroon ng konting takot, parang hindi nga ata natakot ang China no? O baka naman pinapakita lang nila na hindi sila natatakot, pero wag ka, pag inatak talaga sila, actually, sa tingin ko, hindi naman kasi mangunguna tayo no? China, pagka meron silang kinante o magpaputok lang sila dyan kahit isang maliit na pistol barrel, at lalong-lalo na pag minasawi, ano na yan, matinding digma na yan, matinding gulo na yan, at hindi nila gagawin yun, alam mo. Takot lang nila, no? Wala naman din kasanayan yung mga inchik na yan pagdating sa digmaan, no? Lumakas lang at dumami. Actually, hindi lumakas, dumami lang ang mga warship nila, kagamitan. Pero made in China rin yan, maganda lang tignan, pero madaling masira yan. O baka pagka yung actual na bomba na baka hindi rin mga pumutok yung mga gamit nila na yan, no? Sana nga ganun mangyari, madlang netizen, no? Para talagang kahit tayo lang kalaban nila, wala silang panalo sa atin kung ang kagamitan natin ay pulido talaga. Ang balikatan na isinalin sa balikat-balikat sa Tagalog ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng dalawang bansa. Ang mga pagsasanay na ito ang pinakamalaki sa kasalukuyan. Hindi na rin naman kasi sikreto na nangyayari ang mga ito sa gitna ng tumitinding paninindigan ng China sa pinagtatalo ng South China Sea, kung saan ang mga paghaharap sa pagitan ng mga Coast Guard ng China at Pilipinas, kasama ang mga kasamang sasakyang pandagat, ay lalong naging tensyon mula noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, ang German Air Force ay magiging bahagi din ng Indo-Pacific Mission mula kalagitnaan ng Hunyo hanggang Agosto at lalahok sa mga ehersisyo kasama ang mga kaalyadong bansa. Yun, kaalyado rin natin yan no? Sasapi na yan sa atin, no? Makikiisa na yan. Kasi allied na rin ng ano yan ng NATO. At ang NATO, Amerika ang nag-founder niyan. 1949. Correct me if I'm bandang ganito yan After World War II, naitayo yung grupo na yan. No? At yung mga bansa na yan, talagang malalaking bansa yan. Naka-member dyan. No? 32 countries ang nandiyan. Kabilang ang India. Mapunta naman tayo sa relasyon ng Pilipinas at Germany. Itong dalawang bansa na ito ay may matibay na alyansa sa makalipas na mahabang panahon. Lumagda rin ng mga kasunduan ng dalawang bansa sa Berlin para sa mas matibay na ugnayan, lalo na sa kagamitan pandigma. Nakipagpulong ang mga matataas na opisyal ng bansa at inihain ang reklamo nito sa Maganda yung mga weapon nila, lalo na sa mga pandigma, kasi subok na yan. At nakita na ng buong mundo yan. Yung talagang mga gamit ng Germany, no? Lalo-lalo na nung World War II talaga, no? Tangke lang nila, matindi na. Tsaka yung mga fighter jet nila, no? Lahat, at yung mga baril nila, kasuotan nga nila, ang tindi rin, no? Grabe, nung World War II, pag nakikita mo until now, yung mga uniform ng World War II nila, talagang sila agad ang maiisip mo, na malupit na bansa talaga pagdating yung panahon na yun. Pagiging agresibo ng China. Nanindigan ng Germany sa Pilipinas na nirerespeto nito ang international law, lalo na sa usapin ng teritoryo, at naniniwala ito na ang pagkapanalo ng Pilipinas
sa UNCLOS ay isang patunay ng isang diplomatikong pakikipaglaban sa China. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang bansa sa mga kaalyadong bansa na handang tumulong para sa usapin. Nagbigay rin siya ng matapang na mensahe na patuloy uunahin ang kaligtasan at kapayapaan sa rehiyon. Handa umano ang Pilipinas sa pakikipagdialogo at maging sa mga agreement na maaaring magpagaan ng sitwasyon sa South China Sea. Ito ay matapos ang pagbisita ng Pangulo sa bansang Germany. Buti nga, ganyan yung Pangulo natin no? Ano lang siya, cool lang, no? At down to earth, no? At saka talagang hanggat maaari ayaw niya ng gulo. Kahit naman dati pa naman, inaaway na nga yan ng mga kalaban niya sa politika, kung ano-ano mga sinasabi sa pamilya niya. Di ba? Talagang tinatawanan lang niya. Talagang buti ganyan, no? Pero, ayun, huwag din naman sobra. Kasi pagka wala ka rin pangil, ganyan yung ginagawa sa atin ng China. Talaga inaabuso tayo. Diba? Pero lang naman yan malaki man o maliit pagka dinuro ka at hindi ka lumaban, hindi ka nagpakita ng kahit konting salita, palagman lang, isipin ng takot ka at ganun gagawin sa'yo everyday. Kaya dapat may konting pangil din, no? At lalo na kaalyado natin yung karamihang bansang malalakas na talaga nakasuporta sa likod natin. Dapat pakita rin tayo ng pangil. Huwag naman yung sobrang binabatuan na tayo sa loob ng teritoryo natin. No? Diba madlang netizen? No? Kung saan lumagda rin siya ng napakaraming kasunduan sa mga sektor tulad ng transportasyon at komersyo. Dalawang malalaking kumpanya sa Germany ang nagpaabot ng interes sa pagbubukas ng investment sa bansa. Kung nagkataon, malaki ang maitutulong nito sa ekonomiya. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na ang mataas na paggalang ng parehong estado para sa internasyonal na batas ay nagbibigay ng isang malakas na pakikipagtulungan na maaaring makatulong sa pagresolba sa isyu sa South China Sea. Ang China ay paulit-ulit na nagsagawa ng mga agresibong taktika laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration ang tinatawag ngayon ng Beijing na 10-dash line, ngunit ginagamit pa rin ito ng mga Chinese bilang katwiran. Grabe 10-dash line. Nakikita niyo yung pulang guhit-guhit na yan? Gusto nila kanila lahat yan, no? Ang gusto nila sa bawat bansa ang nandyan, 12 nautical miles lang. Ang atin, parang gutter lang, no? Parang paalang ang makakatungtong, no? The rest kanila na lahat, no? Kita mo naman kaswapangan yan, no? Napakalaki na nga ng bansa nila. Gusto kanila pa lahat yun. Ano yun, wala tayong karagatan. Lahat ng bansang nandiyan, no? Ang Taiwan, Malaysia, Indonesia, di ba? Grabe. Yan ang dapat talagang hindi naman papasayan, no? Sila lang ang nag-iisip or naggawa ng ganyang mapa. Wala yan sa batas ng karagatan, no? Kanila yan. At hindi yan pinahihintulutan ng UNCLOS. Para sa labis na pag-angkin nito sa halos buong South China Sea. Kamakailan lamang, iniulat ng Armed Forces of the Philippines na humigit kumulang 50 sasakyang pandagat na binubuo ng Chinese Coast Guard, Maritime Militia. Tignan mo, grabe sila, nagkumpul-kumpulan dyan, no? Tapos pag alis niyan, sira ang corals niyan, no? Kasi nga plano nila na magtayo ng mga isla, ganyan sila, didikit-dikit sila. Tapos may ginagawa ng kalokohan yan, no? Sabi mo, paano rin mapapaalis yung mga yan, no? Kung ang mga barko natin maliliit at nakukuunti. So dapat siguro pag may nakikitang ganyan, ang pinakamaganda sigurong gawin madlang netizen ng ating gobyerno, yung on the act na ganyan, magtawag na tayo ng American at may mga warship sila para sitahin lang yan at tabulin. Diba? So yun nga lang, medyo dapat talaga ginagawa yun kasi mali yung ginagawa nila, no? Pero kung papalag sila, yun na yun. Diba? Pero tingin ko hindi papalag yan. Dahil kung papalag yan, pinwersa na tayo dati pa, no? Yung Taiwan nga,
70 years na nilang sinasabing lulusubin nila pero until now, di nila may. Talagang puro daldal lang yan at pananakot ang kayang gawin yan, no? Pero dapat talaga tayo, pag kami mga ganyan, dapat talaga yung gobyerno natin, tawag sa kaalyado natin, magpasama at sitahin lahat yan, tignan ko ano ginagawa, and the act, mali, nakita natin may sinisira sila dyan, na kung ano man yung ginagawa nilang illegal, itaboy, paalisin, or kumpiskahin, di ba? Basta meron talaga tayong kasamang mga warship ng mga American talaga. Sigurado yan, kaya natin kunin lahat yan. Para ganun gawin, no? Bandang netizen. At fishing vessels ang nakitang naglipana sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc, Ayungin, Shoal at Panatag Island. Batay sa obserbasyon ng militar, tumataas ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa tuwing nagsasagawa ng rotation at resupply mission ang Pilipinas. Dahil dito humihingi ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa nito tulad ng Amerika na nangako ng pakikipagtulungan para sa Pilipinas. Nauna nang nagbabala ang China sa Pilipinas na gagawa ito ng nararapat na aksyon kung ipagpapatuloy ng bansa ang pagmamatigas nito sa karagatan. Kaya naman itong nakaraang linggo lamang ay nakatikim nga ng bagsik ang ating Philippine Coast Guard matapos bombahin ng China ng water cannon ang mga bangka ng Pilipinas na ikinasakit ng hindi bababa sa 4 na tripulante na sakay nito. Gayunpaman hindi gumanti ang Pilipinas at kinundena lamang ang ginawang aksyon ng China. Sa gitna ng patuloy na pambubuli, tiniyak ng Siguro kaya rin hindi tayo gumante at kahit sinasabi ng mga senador natin na maglagay tayo ng water cannon sa ating mga barko para pag winater cannon tayo, ganti lang din tayo ng water cannon, no? So, ayaw ng ano yan, hindi inaprubahan ng Pangulo natin yan at pati ng mga Navy natin at PCG, no? Siguro kasi dahil ipagpapatuloy na lang yung diplomat protest at hayaan nating mapiko ng husto ang China at para sila yung unang aksyon na mali ang gagawin at yun lang malungkot. Iniintay pa natin yung bagay na sa atin bago gagawa ng aksyon, di ba? Pero siguro yun yung strategy ng bansa natin para makapanig sa atin ang buong mundo. Kaya kita mo, hindi rin magawa-gawa ng mga Chino na mag-armed attack. Pero yung ginagawa nilang water cannon na yan, adlang netizen, armed attack na din yan. Pagka merong namatay na tao dyan sa mga kasundaluhan natin dyan sa barko na wina-water cannon nila. Kasi malakas na tubig yan, pressure yan eh. Tinamaan ka sa mukha at tumalsik ka, tumama yung ulo mo sa matigas na bagay, patay din yung tao na yun. Akala nila hindi armed attack yan. Pag nangyari yun, sana naman hindi diplomat protest ng isampa ng bansa natin yan, kundi hilingin na natin sa ninunong Amerikano na yung mutual defense treaty natin, gamitin na. No? Pagka gano'n na nangyari talaga, dapat gamitin na. Hindi pwedeng hindi. Kasi may mamatay na tapos gano'n pa rin, ay wala na. Ang isipin ng China talagang sobrang takot tayo sa kanila at talagang kahit pumatay pa sila ng ilang tao pa, talagang gagawin nila. Kaya dapat huwag mangyari yun. No? Huwag natin pahintulutan yun. Gamitin na agad yung mutual defense. Talagang kahit nga pag may nasaktan lang. No? Pero sige, kung ano yung strategy ng gobyerno natin, tiyak naman na masigit nilang nalalaman kung ano yung nararapat. Patuloy uli natin na dyan. At nga pala, kung kayo po ay bago dito sa ating channel, baka naman po pwedeng makahingi ng subscription sa inyo. At maraming salamat po, no? Malaking tulong po sa channel po natin yun. At God bless you po, lalo-lalo na sa mga subscribe po, no? PCG na itutuloy nito ang Transparency Initiative upang matiyak na alam ng publiko ang lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea. Isang malaking tulong ang balikatan exercises dahil napipigilan nito ang mabilisang pagkilos ng China sa pinag-aagawang teritoryo.
Sa huli, lubos na ikinagalit ng China ang pagpapadala ng Germany ng mga barko nito sa South China Sea. Subalit, nanindigan ang Germany na ito ay para sa kapayapaan at maayos na pakikipag-ugnayan sa mga bansa na inaabuso sa rehiyon. Sa kabilang banda, handa naman ang Pilipinas upang ipagpatuloy ang pakikipagdialogo para sa magandang ugnayan at gagawin ang lahat upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. At maraming salamat po sa pagsali niyo sa panonood sa akin, no? Mabuhay po tayong lahat at God bless you po. Ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing life is short, be happy, no? At world peace lang po, kapayapaan.